Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. So we are here to really assure our local government unit partners, hindi tayo mag-iiwanan. Protection of life as the first priority. So ngayon pa lang, mag-prepare na ang mga munisipyo, mag-prepare na ang SRR cluster. Hindi tayo tumitigil. Hindi lang po sa Pilipinas kinikilala ang lalawigan ng Albay, kundi maging sa ibang bansa dahil sa matagumpay at subok na nitong Model for Disaster Risk Management. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng Office of Civil Defense at mga local disaster officials sa mga kaalamang ibinahagi ni Mr. Disaster, Dr. Cedric Daep, na makatutulong para harapin ang lahat ng hamon sa kinatatakutang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Narito po ang ikatlong bahagi ng Civil Defense in Action Special Report. Tuwing pumuputok ang mga bulkan sa Pilipinas, iisa ang pangamba at hangarin ng lahat. Ang makaraos mula sa pagngalit hanggang paghupa ng bulkan nang walang namamatay. Kaya naman kakaba-kaba ang mga pamayanan sa palibot ng Bulkang Kanlaon dahil wala pang makapagsasabi kung kailan muli ito puputok. Kaya naman kapit kamay ang mga apektadong bayan, lalawigan at rehiyon mula Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region. Buong tapang nahaharapin ang nakaambang panganib ngayong umalalay na ang probinsya ng Albay at nagbahagi ng kanilang kaalaman at best practices tuwing pumuputok ang Bulkang Mayon. Sa layong maipatupad sa Negros Island ang matagumpay at mabisang disaster management framework ng Albay, inimbitahan ng Office of Civil Defense ang administrator ng Albay at kilalang disaster expert na si Dr. Cedric Daep. Tulad sa Mayon, zero casualty din ang hangad ng mga taga-Kanlaon. Nagpapasalamat tayo kay Dr. Cedric Daep ng Albay na binigyan niya ng panahon na upang ibahagi yung kanilang mga ginawa, natutunan nung sila naman ang nakakaranas ng pagputok ng Bulkang Mayon. Again, 6 to 8 months nila ginawa yon. So, nagpapasalamat tayo at maraming binigay ng mga tinatawag na best practices galing sa karanasan nila sa Mayon volcano eruption na natutunan din ng mga kasama natin dito sa Region 6, 7 at sa NIR. Hindi tayo tumitigil kasi there's still a possibility, malaki yung posibilidad actually na mag-alert level number 4. That's why we are preparing for alert level number 5. Napakalaking bagay, no? Kasi yung best practices ng ibang lugar, especially ito, galing sa Mayon, na kung saan, alam naman natin, maya't maya kung mag-erupt yan, how to prepare, how to deal with the communities, tapos and with other agencies. Tapos lalong-lalo pa, may bago pang factor na kung ano sino yung mga pwede pang tumulong sa atin. Like for example, may mga funding agencies or other benefactors o tulong natin. Nagpapasalamat ang Regional Task Force Kanlaon sa lahat ng mga ibinahaging best practices ng Albay sa kanilang Operation Mayon na tsak na mapapakinabangan ng Negros Island. Malaki po ang natutunan namin sa experience na Mayon. Yung mga inputs nila ay malaking bagay para mas mapabuti namin ang response. Isang importanteng input niya ay yung pagbigay ng emphasis na dapat yung first na consideration is yung buhay ng tao. So that means kung meron tayong window na pinapatupad ngayon ay dapat higpitan siguro natin na para masiguro na ang buhay talaga ay mabigyan ng priority. Pag
umpisa na ng paghahanda natin for sa rehab and recovery na phase ng even na nag-aantay tayo para mas mapaiksi natin yung proseso, mas mapadali ng proseso ng rehab and recovery, pwede na nating umpisahan ngayon. Kaysa mag-antay pa tayo na pumutok siya at saka mag-umpisa ng sa rehab and recovery phase. At dahil may pagkakahalintulad sa katangian ng Bulkang Mayon at Canlaon, marapat lamang ayon kay Dr. Daep na tularan ang kanilang mga naging hakbang upang masigurong ligtas ang mga apektadong residente. Pinakamatingkad dito ayon kay Dr. Daep ang isang kumpas ng koordinasyon sa mga grupo na responsable sa pagbibigay ng babala, transportasyon, seguridad, kalusugan at relief efforts at pagtatayo ng gender-sensitive evacuation centers na maisa sa katuparan lamang kung matibay ang kooperasyon ng bawat isa sa komunidad at lokal na pamahalaan. Makatutulong din ng malaki ang ambag ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ayon kay Dr. Daep, hindi naging madali ang pagbuo sa mabisang disaster framework na kinikilala rin sa buong mundo. Pero nanaig dahil sa pagtutulungan ng lahat na sinigurong walang mabubuwis na buhay tuwing dadaluyong ang mga unos at kalamidad. Ayon sa OCD, pinapaspasan na ngayon ng pamahalaan ang parehong madalian at pangmatagalang solusyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Kailangan madaliin natin. Wala tayong makakapagsabi kung sapat pa na yung panahon o kulang na yung panahon Kaya kailangan paspasan natin yung paghahabol kung paano natin magagawa yung tinatawag na long-term and short-term solutions. Sana may panahon pa. Kaya pinaghahabol natin yung mga kasamahan natin dito sa Regions 6, 7 at ang NIR. Maghabol pa tayo. Una-una, kailangan talagang madaliin natin yung posibilidad na from level 3 maging level 4. Kung paano ginawa yan ng mga kababayan natin sa Bicol, gawin din natin dito sa Canlaon. Kung paano natin maililikas na walang masasaktan at walang mamamatay yung mga higit na 90,000 natin mga kababayan na kailangan lumikas. Ngayon, hindi naman lahat yan pupunta sa evacuation centers. Maaaring kalahati niyan. Ayon sa mga opisyal ng Regional Task Force Canlaon, ang mga aral sa naging karanasan ng Albay ang kanilang magiging sandigan upang mapagtagumpayan ang hamon ng Bulkang Canlaon. Anong role dapat ng LGU at ang magiging role dapat ng national government agencies. And even yung kahalagahan ng meron tayong response cluster. Okay. Kasi kapag mayroon response cluster, mas mabilis yung pag-flow ng international aid kasi sila kagad, makaka-immerse sila kagad. Madali sila mag-interface kung meron na yung meron na tayong response cluster. And napakahalaga rin nun dahil ang primary nating talaga kaya pangailangan ngayon is how to sustain yung pangmatagalan na pagsuporta doon sa ating camp management, So yung mga binigay pong mga insights po ni Dr. Daep, magagamit po natin 'yon para po matulungan natin ang mga LGUs para ma-manage nila ng pangmatagalan yung ating pong mga camps natin, vacation camps. Yung pagbibigay ng permanent ng livelihood sa ating mga evacuation sa mga IDPs natin sa mga IDPs natin and then yung tapping yung paano natin paano sourcing out yung help yung financial assistance from yung mga international donor natin so we had this conversation before nitong ating forum with Dr. Daep. Binigyan niya tayo ng mga insights kung paano natin matatap yung through UNDP and yung mga international donors natin. Yan nga, yung mga evacuation centers, na hindi siya evacuation centers lang, kundi multi-purpose na rin siya, na pagka hindi na siya ginagamit as an evacuation center, ano pwedeng gamitin sa kanya? Like school, ganyan. Tapos pati na rin yung mga, lalo na may mga permanent na yung ilalagay doon. Kasi may mga families na nasa loob na sa permanent danger zones, ilalabas na natin sila doon. So, ililipat natin sila. Babaguhin natin yung paradigm shift. We're not relocating them. We are just transferring them to a new township project.
At dahil sa bayanihan ng lahat ng komunidad, lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, malaki ang pag-asa ng lahat na makakatawid sa kalamidad ng mga lalawigang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Napakaganda pong pagkakataon ito para na-share po sa mga affected LGUs po natin kung ano po yung dapat gawin in order to achieve yung zero casualty. Now, it was confirmed na all the while kapag nagkakaroon tayo ng mga dialogue with the LGUs at ating mga counterpart with the DRRM, na yun talaga yung ating aim. Ang goal natin is zero casualty. Zero casualty. So, yun nga, yung additional natutunan natin doon. In order to achieve a zero casualty, kailangan unang-una is ma-achieve din natin yung no evacuation. Wala na dapat magkakandak na evacuation because ang mga nakikita natin affected families or communities are already resettled in a safer location. So yun po yung magiging target natin ngayon. Ang maganda yung sinabi ni Dr. Daep. Ang gusto niya sana rin, meron din tinatawag siyang zero evacuation. Meaning preempted na. Ano pa lang, na-prepare na natin, nakita na natin kung sino yung mga vulnerable, sino ang at risk, na ilabas na natin sila doon sa risky areas. So pag nailabas na natin, kahit pumutok pa yan, hindi na natin kailangan mag-evacuate, kailangan na natin mag-responde para doon sa mga taong nasa labas na. Kasi nailabas na natin. At sa integrasyon ng Operation Mayon sa strategiya ng Negros Island at Caratig Region, at sa pagkakaisa at pagtutulungan, umaasa ang lahat na ito ang mabisang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa, anuman ng hamon ng kalamidad. Siksik liglig ang ibinahagi ni Dr. Cedric Daep sa DRRM Forum ng OCD na Panaad sa Kanlaon, A Convergence Towards Resilience. Inisa-isa niya ang best practices ng Operation Mayon sa Albay na magagamit ng mga taga-Negros Island para makabit ang zero casualty sa oras na sumabog ang Bulkang Kanlaon. Pero alam niyo ba na dumaan na siya sa siyam na gobernador ng lalawigan ng Albay? Kung paano niya nagawa yan, alamin natin sa ating one-on-one sa nag-iisang Mr. Disaster. Magandang araw po, Dr. Cedric Daep, at maraming salamat po na makasama namin kayo dito sa aming programa, ang Civil Defense in Action. Ito po ang pagiging Mr. Disaster ninyo ay buong puso at dedikasyon nyo na po itong isinabuhay, Dr. Cedric, para makatulong po sa ating mga kababayan, ano? Kinarir ko talaga yon. Aside from the learnings that I had, hanggang ngayon, I kept on reading, I kept on looking for lessons learned, experiences of other areas with different types of calamities. Binabasa ko yun, tapos ina-analyze ko, ano ba yung gap dito? Ano ba yung pwedeng i-adapt? Ano ba yung based dito sa magandang experience, kailangan i-modify ko yung ginagawa sa Albay to improve. So, never be contented of what you have for today. Dapat still aspire for development based on new experiences. Huwag tayong titigil. Ito pong nalikha ninyong Albay sa Model for Disaster Risk Management na bukod po sa proven and tested na ay globally recognized na rin. Saan na po umabot itong advocacy ninyo na maibahagi ang ginagawa ng Albay para makamit po yung target na zero casualty sa panahon ng kalamidad? Sa ibang countries, nagawa na nila ito. Ginawa na natin ito. Halimbawa, sa Albay nagawa ito. Ginawa na natin ito sa lahat ng volcanoes all over the world. Sa Mexico, ginawa natin ito. May mga volcanoes in different countries na nagawa na nila. Sa flood, nagawa na ito sa Catalonia, Spain. Yung sa tsunami warning, para makaiwas sila just na may earthquake for tsunami, ginawa din namin yan sa Padang, Indonesia. Kami din with UNDP ang nagtulong para establish yung warning criteria. So, ang importante, yung warning criteria, alam din ng barangay. Para yung formula ginagawa namin, gagawin din ng barangay. Kasi pag nag-fail kami at halimbawa wala ako dyan at alam na ng barangay, ginawa nila, kahit wala kaming advisory, gagalaw na lang sila. Yung advisory namin, ibig sabihin, formality na lang yun para sabihin, oh, confirm na, gumalaw na tayo kasi confirm sa province. Kaya dapat yung knowledge namin, bring it down to the barangay level.
Dr. Cedric, napakaganda po nung naibahagi ninyo tungkol sa sistema ng maagap na pagpapalikas sa mga apektadong residente. Lalo na po kung may bagyo at banta ng malalakas na pag-uulan. Paano nyo po ito nagagawa at nasusunod po ba ito religiously ng mga taga-Albay, Doc? Sinusunod yan kasi nakikinig sila sa advisory. Halimbawa, nag-analyze kami ng data ng Pag-asa. We're talking about typhoon. Pag sinabi namin, based sa data analysis, lumalabas na at 8 o'clock, medyo mag-uumpisa na ang hangin. Pero during the day, napakaganda ng panahon, mainit. So, para makumbinsi yung population na dapat mag-evacuate, yung vulnerable population, sasabihin namin kung anong ginawa namin, yung ganon, kailangan mag-evacuate tayo, papaliwanag at magkakaroon kami ng time frame to evacuate. Halimbawa, kung 8 o'clock plus or 2 hours, plus or minus 2 hours. So meaning, 6 o'clock dapat completed ang evacuation target. So gagawa kami ng 6 hours. So meaning, starting from 10 o'clock up to 6 o'clock, evacuation movement na. In the morning, suspension of classes na. So define ang mga sequence ng advisories and trabaho na dapat gawin. Dapat organization, hindi lang evacuation. Marami pang dapat activities na dapat gawin mo na. Kasi kung binigla mo naman yung tao, nag-evacuate ka na wala pang preparation, preparedness activities, hindi mag-evacuate yan kasi kukunin pa yung bata sa eskwelahan, maghahanda pa ng dadalhin sa evacuation center. Kaya bago yung evacuation advisory, meron ka mo ng advisory for preparedness measures. Mga ganon. So, dapat organized, na anticipated mo na. So pag nag-evacuate ka, wala na silang gagawin, you are just waiting for them to be advised to evacuate, gagalaw na sila. Kasi ayaw din naman nilang gumalaw na, gabi na, madilim na. Napakaganda rin po ng punto na naibahagi ninyo sa forum, Dr. Cedric, na dapat target ding makamit yung zero evacuation dahil kapag na-achieve nga naman yung zero evacuation ay natitiyak na yung zero casualty, Doc Cedric. Correct, correct. So importante yon. Dahil yung zero casualty, target mo yon at that time na nasa normal situation tayo. Para identified mo doon sa risk map mo kung ilan ang population to evacuated, and then nag-workshop na kami by barangay para sa ganon, kapag nag-issue ang province ng advisory to evacuate, alam na ng community, alam na ng municipality kung paano yung movement ng evacuation sa kanya-kanyang designated safe evacuation centers. Now, pangalawa, bakit zero evacuation? Dahil after the response phase, sa recovery program, dapat unahin yung relocation program. So identifying the population from the critical zone, identified by PHIVOLCS, the number of families, and idagdag yung critical zone ng lahar. Pag sinabi mong na-identify na yon, kanya-kanyang municipality mag-land banking, and then gumawa ng resettlement plan, site development plan, mag-source out ng funding for housing, other developments, networking, and so on. Pag nagawa yon, from the critical zone, wala ka ng population doon, meaning, wala ka ng zero evacuation ka, zero casualty ka pa. Wala na, kasi walang exposure. Sa volcano, ang countermeasure mo lang para walang mamatay, dapat wala kang exposure sa pyroclastic density current, na dito 4 kilometers lang. So 5, buffer na yon. Pag nasa 6 ka na, wala na. Silang i-evacuate mo, pero buffer lang yon. At syempre po, mas economical po yon, Dr. Cedric, kaysa gumastos po yung gobyerno sa mayat-mayang pagpapalikas po ng mga apektadong residente. Papunta po dun sa mga temporary evacuation centers at sa case po na ito, yung mga eskwelahan natin, Doc Cedric. Sa economic aspect ng disaster risk management, economical yon. Kasi yung actual cost mo ng response works, kung halimbawa sa Mayon, hindi ka bababa sa 500 million pesos. Samantalang kung natitirang population na dapat i-evacuate mo doon, gamitin mo yung 500 million pesos for one eruption alone, sobra pa yun. So economical, nakatipid ka na yung principle of protection of life, 100% na gawa mo pa. Doon naman po sa mga residente na di rin natin masisi kung bakit nga gusto nilang bumalik pa rin sa mga danger zone dahil nga nandoon po yung kanilang mga kabuhayan. Paano dapat po natin maipakita yung political will para maipaunawa po sa kanila na delikado talaga doon at dapat silang mailayo sa mga danger zones, Doc Cedric? Ang strategy dito is governance.
Sa governance, 3 pillars lang kailangan natin para magawa ito. Number 1, institution. Sino yung gagawa? Sino yung designated? Sino yung mandated? So, institution. Pangalawa, policy. Is this supported with policy? Yung lote ba na na-identify natin as relocation site ay part ng land use plan para wala na tayong mga conversion, yung mga ganon. And then, yung implementation mo ba ng relocation program and lahat, supported yan ng policy para may integrate na yan sa annual investment plan, approve ng Development Council, approve ng NEDA, and so on. So, policy. Pangatlo na pillar sa governance is funding. Because funding is the best articulation to execute all these plans. So, pag pinasama mo yung institution, policy and budget, 100% nagagawa yun. Halimbawa yung funding, paano gagawin yun? Pagdating sa DRRM fund, walang kakayahan. Sa national government, kakapusin. Kahit mga national government agencies tumulong. Sino makakatulong? UN, agencies, international non-government organizations, mga embassies, makakatulong yun. Pero, sa institutional requirement, sa technical capacity ng institution, sino sa kanila ang may capacity to do the technical plan? Na dapat consistent yan, align sa national and international policy para yung proposal to be submitted must be according to the field of interest of the target donors. Isa yun na dapat malaman nila. So marami pang dapat institutional capacitation na dapat gawin. So pag na-identify mo yun, ano pa yung mga gaps para i-strengthen so that they can do the work. Gaano po kahalaga na ma-institutionalize yung disaster risk management? Kasi alam naman natin, kada 3 taon, nagkakaroon po ng eleksyon. So, paano po yung continuity kung iba na naman po yung nakaupo? Pag na-institutionalize mo yon, kahit magpalit ka pa ng political leaders, dahil yung staff na iiwan naman, gagawin na yon. Kasi yung political leader na papalit, ang trabaho niya is to receive the proposal, receive the plan, approve the proposal, disapprove the proposal, or make modification as recommendation to the proposal. Yan naman talaga ang trabaho niya. Hindi sila mag-iisip, yung tao ang mag-iisip. Kayo po ba bilang nabigyan na ng titulo na Mr. Disaster, ilang governor na po ba yung napagdaanan ninyo, Dr. Cedric? Ako siyam, 9 governors ang dinaanan ko. Pero kahit yung 9 governors na yon, iba't ibang partido yon. Kahit iba't ibang partido, pag very apolitical ang approach mo, at saka professional working relationship ka lang, makikinig sa iyo yung governor. Dahil hindi ka naman magpo-propose na hindi for the purpose of public safety. Pag nakita yan ng governor, magkunta partido ka or partido ka niya, makikinig sa iyo kasi ang gagawin mo is public service, protection of population. Walang kukontra doon na gobernador kahit anong partido. Sa inyo po bang karanasan, mahirap po ba na ma-achieve yung zero casualty na target sa Albay? Matindi rin ba yung pinagdaanan ninyo, Dr. Cedric? Yung zero casualty formula, ginawa, una nag-institutionalize ako noong 1994. Na-approve yun, 1995, institutionalize na kami. Nung may institutionalize, ginawa ko yung formula. That was April. Noong November, October and November, nagkaroon kami ng typhoon. Nagawa namin, hindi naman mahirap. Because may commitment kami at saka bago namin ginawa yon, comprehensive talaga yung community-based training na ginawa namin. Na dapat, ang desisyon ng higher level, naiintindihan sa community. Kasi pag hindi naiintindihan, wala, hindi kayo magkakaintindihan, hindi makikinig. Dito po sa usapin ng pagliligtas sa buhay at kabuhayan ng mga tao at matulungan silang makabangon sa bawat unos at kalamidad. Ano po yung papel at partnership ninyo at ng Office of Civil Defense para lalo pang mapalakas po at mapatatag ang hangaring ito, Dr. Cedric? Sa akin walang problema, technical support lang ako dyan. Pero ang kailangan dito para quick application and adoption ng mga strategies, strengthen ang education component, community-based. Ang importante, bottom line ka lang. Kung ano yung science, kung ano yung technical procedures, dapat maintindihan ng vulnerable population through information caravan, through orientation, through community meetings, and so on. Para pag naintindihan, mag-issue ka lang ng advisory, gagalaw sila. Pero, dapat sa workshop, huwag kalimutan yung role ng community at saka i-define at gawa ng workshop yung warning, communication, and evacuation plan. Dahil pag may evacuation plan ka, pag naintindihan ng community na kailangan gumalaw,
alam nila kung saan pupunta. Kahit hindi mo na i-guide, sila mismo ang kukusang pupunta basta preparado ka sa relief. Ako kilala ko na ang Office of Civil Defense since 1983, panahon pa ni Administrator De Horas, panahon pa ni President Ramos. Kilala ko na yon. Ang Office of Civil Defense ay hindi nagpapabaya. Tumutulong sila sa community, tumutulong sila sa LGU, tumutulong sila sa region. Pero kailangan ng Office of Civil Defense ang tao sa baba na kailangan mag-cooperate para pag in-apply natin yung teamwork and intercomplementary approach, maniwala ka, pag may resources ang OCD plus yung capacity ng resources din ng local government, pag pinasama mo yon, perfect. Napakaganda kasi walang OCD na regional director at saka walang OCD administrator and staff na nagpapabaya. Ginagawa nila, kaya lang kuminsan, gusto din naman nilang gawin, pero pagdating sa baba, nahirapan. Wala. Kahit anong gawin ng OCD, mahirapan, wala magagawa. So dyan po papasok yung napakahalagang papel ng media para makatulong nga po sa pagpapakalat ng tama at napapanahong impormasyon sa ating mga kababayan, Doc Cedric. Ang media is number one support dahil kahit may plano ka, may warning plan ka, may warning criteria ka, may evacuation plan ka, without communication support, it's a failure. Para yung bread and butter, pag tinanggal mo yung butter, hindi masarap. Pag tinanggal mo yung tinapay, hindi masarap. Pag tinanggal mo yung communication, yung zero casualty formula mo is a total failure. May na-mention po kayo, Doc Cedric, doon sa rason ng pagsasagawa ng regular press briefing na isang bagsakan na lang kumpara yung sa iba't ibang media outlet na mayat maya yung tatawag sa inyo. Yeah, importante yon. Dapat, during emergency response works, regular press briefing is done dahil pag walang regular press briefing, kaming mga disaster managers, affected kami dahil every now and then may pupuntang taga-media para mag-ambus interview, commitment interviews, and so on. Pag may press briefing, isahan na lang yon. So we have enough time to work for risk management, procedures, administrative requirements, and so on. Entertaining, donors, and everything. Now, ang advantage pa ng press briefing, right after, may press release tayo. Pag nag-issue tayo ng press release, standard ang result ng information maging sa print, maging sa television, o maging sa broadcast. Isa lang ang information. Sa initial assessment po ninyo, may mga na-identify na po ba kayo na notable gaps sa current Canlaon response? And basing po from Mayon experience, ano na po yung mga pwede nilang mai-apply dito po sa nangyayari po sa Bulkang Canlaon? Number one, yung cluster approach na compliant dapat doon sa issuance ng NDRRMC noong 2007. Dahil pag cluster approach siya, isa lang ang kausap. Pagdating sa relief, isa lang ang kausap mo. Kung ang cluster lead ng relief ay social welfare, siya lang. Lahat ng mga donor agencies working on relief, doon sila nag-uusap-usap. Kaya walang duplication, walang overlapping kasi mag-uusap sila. O dito kayo naman. Dito wag na nyo nang bigyan kasi kabibigay lang namin dito. So, equitable ang distribution ng relief and organized. Walang overlapping. Yung sa health naman, water and sanitation. So, may reporting sila na dapat ang repository ng report nasa admin. Para doon sa admin na yon, organized, kahit yung ibang cluster, intercomplementary sa ibang cluster, nagtutulungan. So, ang ibig sabihin nun, lahat ng disaster response works, mabilis, walang nakakalimutan, dahil lahat ng mga sectors, nandoon lahat. So, hindi nakalimutan yung water and sanitation, hindi nakalimutan yung may mga nganap, hindi nakakalimutan yung may nagre-request na may improvement ng road kasi may putik, lahat centralized doon. Yung logistics na kinakailangan, hindi na kailangan yung LGU pa maghanap ng mga donors dahil nandun na rin sa cluster. So meaning, mabilis ang trabaho, well-coordinated, at saka maximized ang resources. Lastly na lang po, matapos po kayong mag-impart ng best practices ng Albay sa pagtugon sa mga kalamidad, confident po ba kayo na magagawa ito ng mga taga Negros Island, Doc Cedric? Ako sa tingin ko, confident ako kasi all ear sila. Kaya lang, that is not the end of it, na nakinig lang sila. Kailangan pa rin i-monitor at i-coach. Hindi lang delegation dahil narinig na nila. Kasi ang tingin ko dyan, kahit nakinig sila at naintindihan nila yan, ilang percent ba ang capacity nila to adapt the procedure? So, mahirapan pa. So, kailangan pa rin i-monitor and then i-coach. Walang problema kasi nandiyan naman ang OCD tatawag. Kung in my absence,
wala na tayong problema sa information technology. Meron tayong online, meron tayong virtual, so we can apply everything. Kung halimbawa mag course development tayo sa ganito, mag-cross course development tayo dito, sa akin 2 to 3 days pwede na. Yung other gaps, follow up na lang. Yung pinaka-basic, 2 to 3 days kaya nang gawin mo. Yun ang kailangan. Pero pipili tayo kung sino makaka-deliver para sila ang iti-train. Alright, maraming salamat po Dr. Cedric Daep, ang Provincial Administrator ng Albay at kilala bilang Mr. Disaster. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Ibayan ang